another vlog. Putik yan. Hindi na madaanan yung motorcycle lane, kaya yung mga motor nasa labas. Yan. Parang napansin ko, parang wala nga yung implementation ng NCAP. Siguro dahil nakita nila nga na ganyan yung lagay ng ng traffic dito sa Commonwealth. Tapos kung makita nyo naman kanina, di ba, yung mga sasakyan, yung mga PUV, saka yung mga e-trike, nagdadaan na sa dito sa motorcycle lane, nasakop na talaga nila. So yun, kaya siguro baka kinancel muna. Hindi ko alam pero feeling ko nagka-suspension muna yung NCAP dito. So ano nga ba yung mga topic natin yun? Marami tayong gustong pag-usapan bukod dun sa mga regular topic natin, kasi marami tayong mga nababalitaan na puro hindi natin nagustuhan, or kung nagustuhan man natin is parang joke type. Siguro unahin natin yung yung 500 pesos na na Noche Buena. Putik yan. Ito sa totoo lang, yung 500 pesos na Noche Buena, parang parang kalokohan talaga. Kahit saan mo talaga dalhin, 500 pesos Noche Buena. Pag umorder ka nga sa fast food ng pagkain, yung isang kuwari dito sa KFC, yung fully loaded nila lang ko 250 na Pag umorder din ako sa McDo or sa Jollibee, basta kahit sa fast food, sa akin, mababa yung 250 na gastos. Minsan nga umabot pa 300 pag kumakain ako Tapos sasabihin nila yung 500 enough na para sa Noche Buena. Ano yun? Leche Buena yata yung gusto nilang sabihin di Noche Buena. So yun nga, isipin mo naman magkano na yung ngayon, sangkap ng tawag dito na spaghetti. Baka yung mabili mo doon sa na yun, sa 500 na yun, wala ka pang sahog na hotdog. Tapos ang nakakainis pa kasi doon, depende daw sa brand yung 500 brand ng spaghetti. Ayun nga, depende nga sa brand ng spaghetti. Pero kahit anong brand, wala kang makikitang 500 na spaghetti na complete set na, complete pack na. Kasi bukod doon sa spaghetti, sa pasta nga, saka sa sauce, syempre bibili mo ng giniling. Kung nagtitipid ka, syempre magpo-corn beef ka. Tapos ayun nga, yung hotdog, kung nagtitipid ka sa hotdog, marami na mga alternative. May mga tawag dito, star, yung mga bonus. Alam ko may bonus hotdog. Ayun, yung mga murang hotdog. Or siguro kaya nila nasabing enough na yung 500 na pang Noche Buena, kasi yung spaghetti yung spaghetti nga is sagot na ng LGU. Katulad dito sa QC, sagot na ni Mayor yung namin, yung spaghetti. So ang bibili na lang namin is yung ibang handa, katulad ng ham. Yung ham nga, yung 1/4, parang nakita ko 350 o 450, parang ganun yung presyo nun. 1/4 yun tapos napaka-onti nun. Kaya nakakainit talaga ng ulo. Ako, may aksidente na naman. Lagi na lang ganito. Ako, ingat tayo sa pagdadrive.
kailangan sumingit at hindi nagmamadali, wag na sumingit. Ako, madaling maaksidente sa motor, unlike sa kotse. Walang nakaano sa'yo, nakaprotekta sa motor bukod sa helmet. Sa kung may riding gear ka, pero kung normal naman na araw, siyempre hindi mo maiisip mag-riding gear. Kaya ayun, doble ingat, lalo na sa mga daily na nagra-ride. Grabe. So yun nga, kung sagot nga ni Mayor yung yung spaghetti, kung sagot ng LGU natin yung natin, yung spaghetti Noche Buena package, enough na yung 500 kasi bibili ka na ng isang buong manok eh. Magkano nga ba yung manok ngayon sa Andox? Parang 380. O, may matitira ka pa. Tapos bili ka ng isang isang isda, paihaw ka. Ayun, i-enough na yun. Kung kung ilan lang kayo kakain, sabihin natin 3 lang kayo, enough na yun para sa akin. Pero kung napakadami nyo, nako, kulang yung 500 kahit sagot pa ni LGU or Mayor yung natin, spaghetti. Nakakatakot. Naman, traffic pala. Ay. Ayun. So siguro yung yung sinasabi ng DTI ba yun? Hindi ko sure eh. Basta yung nagsabi nga na yung enough yung 500, baka yung ina-expect na na Noche Buena ganito. Ayan. Ganyan yung sinasabi niya. Talagang kung ganyan bibilin mo, sobra-sobra pa, ang dami pang matitira sa'yo. Pwede ka pa mag Noche Buena hanggang ilang taon pa. Sabi natin 3 years pa na ganyan. Or baka kaya nila nasabi na enough na yung 500 na Noche Buena is kasi binase nila yon sa budget nung yung gastos nung 1995. Baka ganun na nangyari. Ayun talaga, sobra-sobra na yung 500. Dati nga, naalala ko si Mami, nag-grocery yan nung bata kami. Wala pang 1,000, napakadami niya na mabibili. Parang 2,000 lagi binabudget niya pag nag-grocery, mga 2,500, ganun. Kaya napakadami na nun. Pero ngayon, hindi mo masabi yan. Yung 1,000 nga, parang pagka-withdraw ko ng 1,000 ng umaga, siguro after lunch na lang 200 na lang, minsan ganun talaga. So yun, enough na tayo sa Noche Buena kasi medyo naman ayun lang, nabanggit lang natin kasi nga syempre nakakainit ng ulo eh. Alam niyo yung yung pinagmumukha pa tayong tanga, obvious naman na hindi enough yung 500 para sa ating Noche Buena. Yun na nga lang sana yung magiging natin happy moments eh. Tapos ginawa pang Leche Buena talaga eh. Minsan nga na lang maging masaya, pinainit pa ulit yung ulo mo. Ay nakong traffic pala dito, sa gilid na rin tayo. Abot ba tayo? Anong oras ba? 7:38. So may 20 minutes pa tayo. Feeling ko naman naabot tayo kasi hindi naman traffic ngayon eh. Kaya so ano pa ba yung ibang natin, topic natin or nabalitaan nyo yung araw?
Meron pang ano eh, pinapatupad nga pala ngayon na balis na ano, na ordinance ba yun? Hindi ko alam tawag. Basta may pinapatupad ngayon na batas. Hindi siya batas eh. Basta bawal na yung ano, yung e-bike saka yung mga e-trike sa ano, major highway yata. O tama, major highway ng December 1. So yun, mag-ingat-ingat yung mga naka-e-bike dyan. Bawal na kayo sa major highway kasi nga cause ng ano, marami nasasangkot sa aksidente gamit yung e-trike saka e-bike. And madalas kasi iba nagda-drive ng mga ano, e-bike saka e-trike is bata, kaya siguro pinagbawal nila sa major highway. Pwede pa rin naman yung e-bike, e-trike sa ano, barangay, sa saan nga ba to? Sa subdivision, pati yun sa mga maliliit na ano, kalsada. Pero sa major highway katulad ng Commonwealth, eh pinagbabawal na sila kasi nga delikado. Ang opinion ko naman dito, ano, siguro dapat ni ano, pinarehistro muna nila tong mga to bago nila in-implement, kasi katulad nga niyan, nag-implement sila na bawal na yung e-bike, yung mga e-bike sa kalsada, pero wala naman silang ano, registration. So syempre mag-iinit talaga yung mga ulo ng tao. Sabihin nila papatupad kayo ng ganyan, eh kung tutusin, pwede namang i-rehistro yung e-bike. Tapos, ayun nga, bukod doon, ano pa ba? Paano yung ano, yung mga ginagamit yung e-bike nila para sa pagko-commute? Kasi mahal nga naman talaga magmotor, saka mahal yung gasolina. Mahal yung motor, mahal pa yung gasolina. So yung iba nakaasa talaga sa ano, sa e-bike kasi magkano lang naman mag-charge ng e-bike. So yung iba, yung mga two wheels sa e-bike, ginagawa nilang ano, ginagawa nilang pang-commute. Eh yung ibang ano, yung mga ibang e-bike na ano, yung mga two wheels, parang motor na rin, mabilis na rin, saka yun nga, mas tipid. Pero dapat nga yung mga ganon, yung mga two wheels, pinarehistro nila. So siguro yung three wheels, i-ano lang nila, i-limit lang nila sa loob ng subdivision, barangay. Kasi kung two wheels nga naman, tapos pinanggagamit talaga sa ano, pag sa ano nga ba to, pagta-travel, ayun. Ayun, ginagamit nila sa ano, sa pagta-travel, pagpunta sa trabaho. So yung mga tools siguro, yun talaga yung okay na i-rehistro. Pero yung mga three wheels siguro i-limit na lang nila kasi delikado talaga. Ang dami talaga aksidente. Tapos may nabasa pa nga ako sa comment na ano, parang hindi naman sa pagde-depend, basta parang sinabi niya kasi doon sa comment na ano eh, mas marami pa nga daw yung motor ay aksidente sa motor kaysa sa e-bike. Eh syempre, mas madami talaga aksidente sa motor kasi yung motor dumadaan na major highway yan eh. Unlike dun sa e-bike, sa ano yan, bihira naman dumaan na major highway yan eh. Katulad dito sa Commonwealth, pag nakita ka nag-e-bike sa ano, sa major highway, huling ka. So talagang lesson na dito yung ano, bagal naman nito. So
So dito, malilesen talaga yung aksidente sa e-bike. And syempre sa loob ng mga subdivision, loob ng mga yung mga barangay, hindi naman ganun kabilis yung pagpapatakbo ng e-bike. So talagang lesen yung aksidente ng e-bike sa sa motor. Eh kahit naman motor, kung hindi mo pinapadaan ng highway yan, ay kung hindi mo kung doon lang sila sa barangay or sa common, ay sa lang. Ayun, nakalis din tayo sa traffic. So yun nga, kung yung mga motor, pinapadaan mo lang rin yun sa mga barangay, saka ayun, subdivision, wala naman masyadong mangyayari aksidente. Wala nga akong nabalitaan na aksidente sa subdivision na motor, unless kamote talaga eh. So yun yung ayun yung sinasabi natin na wag mo i-compare yung e-bike sa sa motor, kasi iba naman yung dinadaanan yan eh. Eh isipin natin yung mga e-bike na yan is papadaanin mo sa national highway. Nako, yung sinasabi niyang mas marami pa aksidente sa motor, baka mas dumami rin yung aksidente sa e-bike, baka mas marami pa. Traffic. So ayun nga, eh lang naman sa akin, siguro dapat yung mga tools sa e-bike kailangan i-rehistro, or kung hindi man kailangan i-rehistro, dapat at least may tawag dito, may lisensya yung nagda-drive. Pero yung mga 3 wheels siguro kahit wala na, pero yung iba kasi ginagamit siya pang business eh. Siguro yung mga nagbi-business na lang, yung ginagamit siya pang trabaho, yung pangkabuhayan nila, katulad sa Divisoria, yung mga e-trike, talagang ginagamit nila yung pampasada. So yun siguro dapat may doon, kailangan may rehistro, pero doon lang naman. Pero yung mga hindi naman kailangan, eh syempre hindi na. Ano yun? Nagkasabihan. Tapos ano pa ba? Ayun, yung Nakagago versus kay Francis Leo Marcos or Norman Gusgusin or Tulaong or Salaula, based sa tawag ng iba. Naabutan ba tayo? Anong oras na? Oops, 13 minutes. Abot kaya tayo? Open ko na yung location ko para ready na tayong mag attendance. So yun nga, yung bangayan ni Maagago saka ni Norman Gusgusin is lumalalim na talaga. Ang tawag nga dito ni Maagago is gatas. Talagang ginatasan niya. Ilang video na yun as of this habang ginagawa natin tong video to, parang nasa 28 na yung video niya kay Kulaong or kay Norman Gusgusin. Tapos ito si Food Genius Vlog, tumutunog na rin yung pangalan niya dahil nga sa issue na to. Ito si Food Genius Vlog, parang ang nasabi nila, ito talaga yung mga kauna-unahang talaga tumulig sa kay Norman Gusgusin, kasi alam talaga nila yata yung ginagawa nito ni Norman. Alam nilang scammer, though hindi pa napatunayan yata, di ko alam, basta ayun nga, sila yung mga una nakaalam ng totoo
about kay Francis Leo Marcos, hindi sila natuwa. Kaya sila yung mga unang gumagawa ng mga content sa kanya na pinapabulaanan nila yung totoong pagkatao nitong Francis Leo Marcos. So yun, na ko lang kasi talagang invested na rin ako dito eh. Yung kwento nila parang parang teleserye na. Tapos ngayon parang season 2 na siya kasi ito na yung yung ba tawag dito sa art na to, Philippine look art na. Kasi based doon sa ni Makagago, sa mga video niya, pinasuhan daw ni Makagago, yung iba pa nagrereklamo si Norman Gusgusin sa iba't ibang lugar. So mangyari si Francis Leo Marcos aka Kulaong magpi-Philippine look sa mga prosecutor's office, kasi syempre kung saan pinail yung kaso sa'yo, doon ka dapat magpupunta. So talagang Philippine look to. Tapos na kasi yung yung tawag dito, yung Bangayan art saka yung kasuhan. Ngayon talaga Philippine look art na talaga. Kailangan nyo nang magpunta sa mga na to, sa mga lugar kung saan pinail yung kaso sa kanya. Yeah. Lagi tayong naabutan ng stoplight. Ang feeling ko naman naabot tayo. Medyo maaga-aga pa, may 8 minutes pa. Naka-NMAX ba yun? Mag-ingat ka, hindi biro yan. Tarapi ang babangga sa'yo. Buti sana kung kotse, at least kahit pa paano may chance ka pang magkabali-bali lang ang buto. Yan, bilisan na natin. So yun, abangan na lang siguro natin yung mangyayari dito sa kwento ni Francis Leo Marcos. Pero based sa nangyayari ngayon, dehado na to si Francis Leo. Buti nakatawid yung tat, hindi siya nasagasaan. So yun, dehado siya kasi lumalabas na nga yung tunay na kulay. So yung tunay na kwento ng buhay niya. Ito si Puginius parang legit na Detective Conan kasi nasusundan niya to si Kulaong. Talagang kung nasan to, nandun siya So yung ibang picture siguro sinisend ng mga nakakilala kay Francis Leo, pero yun nga talagang updated sa buhay ni FLM. Tayo na-invest na rin tayo kasi madalas nga tayong manood si Makagago Sakman, kaya alam natin yung istorya kung paano niya dinatasan si Kulaong. Tapos naalala ko, ito si FLM dinadamay dati yung asawa, yung nanay ni Makagago. Tapos ngayon parang nag-reverse reverse uno card. Parang nangyayari
si Kulaong na yung ano, yung kinakawawa or yung dinadama yung pamilya, which in, pero ayun, in the first place niya, si Kulaong naman talaga yung unang nandamay ng pamilya. Parang nandun na siya sa paawa era niya ngayon eh. Tapos na yung edgy era niya, yung ano, matapang era niya. Ngayon nagpapaawa na siya kasi ayun nga, basically makagago, mahina-hina yung ano, yung 2.5 million na gastos para sa mga kaso niya. Ayun yung minimum na maggastos niya. So yun, kaya talagang ano to, nakatakot-takot na gastos to para kay Francis Leo Marcos. And kung digit mo na trilyonaryo siya, wala siyang problema. Pero kung hindi man, nako, hindi natin alam kung saan niya kukuhain itong peran to. Kasi lahat ng supporters niya, simula nung makulong siya, saka nung in-expose na siya, nagsilabasan na talaga. So yun, unti na lang yung mga ano na ito ni Kulaong eh, yung mga supporters niya. And kung meron pa man, yung iba dito, minsan pinagtitripan na lang siya eh. Nagpapa-shoutout ng mga anime characters eh, pati mga kung ano-anong kalokohan eh. So yun, ano yun, parang ano niya, deserve talaga. Hindi ko naman sinasabing yung ibang tao deserve din to, pero sa kanya kasi parang ano eh, ang dami niya kasi naloko, kaya talagang deserve niya. So yun, siguro hanggang dito ko natapusin yung vlog kasi wala naman tayong masyadong ano na pag-usapan. Yun nga lang yung mga major na napakinggan ko ngayon. So yun, kung umabot ko sa part ng video na to, pahingin naman ako ng like and subscribe. Ay, ano to? May sira. Ano ginagawa? So yun, hanggang dito na lang mga kapirata. Ano, bye na muna. Abot tayo 3 minutes.